isa pong malaking balita ang umalingaw-ngaw sa mundo ng crypto. At kung ito po ay tungkol kay XRP kung saan ay muli po siyang umabot sa presyong $1 sa unang pagkakataon mula noong taong 2021. Maraming tanong ngayon, bakit po ito nangyari? Magpapatuloy ba ang pag-akyat nito? At paano ito makakaapekto para sa atin bilang mga investors na XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagawang abutin or akyatin ni XRP ang presyong $1 matapos po ang 3 taon? Ayan, noong November 2024, muling naabot po ni XRP ang presyong $1. Isang bagay na hindi nakita simula noong bull market ng taong 2021. Ang biglaang pag-akyat po na ito ay resulta ng iba't ibang positibong balita at market developments. Unang-una ay meron po tayong XRP ETF speculation. Yan po yung unang dahilan. Ang usaping tungkol sa posibleng pagpapakilala ng XRP ETF ay nagdulot po ito ng malaking interes mula sa institutional investors. Ang isang ETF ay nagbibigay po ng madaling paraan para sa traditional na investors na pumasok sa crypto market, kaya't tumataas ang demand. Pangalawa ay ang pagkakalista ni XRP sa isang kilalang trading platform na si Robinhood. Si XRP ay nadagdag po kay Robinhood, isa sa mga pinakasikat na trading platform sa Amerika. Ang availability po nito sa mas maraming tao ay nagbigay daan sa mas mataas na trading volume. Yan. Pangatlo ay ang pag-alis po ng SEC chairman na si Ginoong Gary Gensler. Ang espekulasyon na maaring magbitiw na si SEC Chairman Gary Gensler ay nagdulot din ng kumpiyansa sa mga investors. Si Ginoong Gary Gensler ang nasa likod po ng maraming legal na laban ni Ripple Ripple laban kay SEC. Ang kanyang pag-alis ay maaring magdulot po ng mas magandang pananaw para kay Ripple at si XRP. At ang pang-apat ay ang open interest sa futures market. Ang datos po mula sa sentiment ay nagpapakita na ang open interest ni XRP ay lumampas na po sa $1 billion, kung saan ay nagpapakita po ng mataas na antas ng speculative activity. Ang mataas na OI or open interest ay madalas na nagdadala ng mas malakas na galaw ng presyo. Ngayon ay ano po ang sunod para kay XRP? Ang presyo po ni XRP ay patuloy na sinusuri, lalo na't kasalukuyang nasa overbought territory ito ayon po sa Relative Strength Index or RSI. Yan, at meron pong dalawang posibleng senaryo rito kung ano ang maaring sunod na galaw nitong si XRP. Unang-una ay ang bullish scenario. Kung magpapatuloy po ang momentum, maaring maabot po ni XRP ang presyong $1.40. Ang bull bear power or BBP na sumusukat po sa lakas ng bulls kumpara sa bears ay kasalukuyang nagpapakita po ng positibong trend. Yan, ang pangalawang scenario naman ay ang bearish scenario. Yan, kung humina po ang market sentiment, posibleng bumagsak ang presyo ni XRP sa 0.64 na isang malaking retracement mula sa kasalukuyang price level nito. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors na dito kay XRP. Ang muli pong pag-akyat ng XRP sa presyong $1 ay nagdadala po ito ng parehong oportunidad at hamon. Yan, unang-una ay ang oportunidad para sa paglago. Ang mga nag-invest ng mas mababa pa sa $1, ayan, kung isa po kayo sa mga kagaya ko, ayan, nakabili sa below $1, ayan, nag-accumulate, ayan, ay may pagkakataon po na kumita habang tumataas ang presyo nito.
Maring pag-isipan po ng mga long-term investors ang pag-hold kay XRP dahil sa positibong developments tulad po ng ETF at institutional demands. Yan yung mga nabanggit po natin kanina. At maliban dito ay ang kailangan po ng pag-iingat. Yan, kailangan po natin ng pag-iingat. Para sa mga short-term traders, mahalaga po ang maingat or mag-ingat sa pagsusuri sa market trends. Ang RSI ay nasa overbought territory na at maaring ito po ay nagpapahiwatig ng isang temporary pullback or correction. Ayan. At maliban po rito ay kailangan na rin natin ng nandyan pa rin po yung diversification. Yan po ang susi. Diversification is the key. Huwag po nating ilagay ang lahat ng puhunan natin sa isang asset lamang. Ang crypto market po ay lubhang napaka-volatile, kaya't mas mabuting mag-diversify ng investments upang ma-manage ang risk. Sa madali pong salita ay do not put all your eggs in one basket. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang muli pong pag-akyat ni XRP sa presyong $1 ay indikasyon ng muling pagbabalik ng kumpiyansa ng market kay Ripple or XRP. Kung ikaw ay isang long-term investor, mainam na sumabay sa positibong momentum na ito. Lalo na't mukhang mas may utility itong si XRP kumpara po sa ibang mga altcoins. Subalit para sa mga short-term investors or traders, mag-ingat po sa overbought signals at bantayan ang market sentiment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.